Hello everyone, especially dun sa mga nag-aalaga po ng crayfish. Kung wala pa po kayong idea kung bakit po tayo namamatayan ng mga crayfish, i-share ko po sa inyo yung mga posibleng dahilan kung bakit po sila namamatay. Okay, yan, start na tayo. Ang una pong posibleng dahilan ay yung pong tubig, yung pong maruming tubig. Halimbawa po, nagpapakain po kayo ng mga sinking pellet at inaabot po ng ilang araw yan dyan sa tank ninyo at hindi nyo agad nalilinis o naaalis. Posible po na dumumi po ang inyong tubig at tumaas po ang ammonia. Marami pong pwedeng maging dahilan ng pagdumi ng tubig, lalong-lalo na po kapag sobra po kayong magpakain o kaya po madalang po kayong maglinis, wala naman po kayong submersible pump na ginagamit. Unless kung meron po kayong submersible pump, pwede po kayong maglinis kahit once a month. Pero kung halimbawa po aerator lang yung ginagamit ninyo, dapat once a week nakakapaglinis po kayo ng inyong mga tank. Lalong-lalo po yung mga sobrang pagkain, dapat mga after 2 days, tinatanggal nyo na po yan sa inyong lagayan. Pwede nyo po yung sipsipin gamit yung hose para po hindi po lahat talaga ng tubig nasasama. Pipiliin nyo lang po yung mga dumi na naipon gamit po yung hose na ginagamit natin. At doon po sa mga pagitan ng mga hides, nagsisiksik din po kasi dyan yung mga dumi na hindi po natin alam na napakarami na po palang dumi dun sa mga pagitan ng hides, at kahit po doon sa loob ng hides, nag-i-stack din po ng dumi yan. Kaya kailangan po talaga nililinis po natin yan. Hindi po na kailangan na palitan ng 50% yung tubig na uubusin talaga natin. Hindi po pwedeng lahat ng tubig natin babaguhin natin ng ganun-ganun na lang. Kailangan po 50%, 40% o kaya kahit 30% lang. Ako kasi, ang ginagawa ko, kahit araw-araw po nagbabawas ako ng tubig kasi nga gawa ng pagtatanggal ko ng dumi, araw-araw din po ako nagdadagdag. Pakunti-kunti rin po. Kung gaano lang po yung tinanggal ko, ganun din po lang yung binabalik ko. At isa pa po na dahilan ng pagdumi ng tubig, yung pong paglalagay natin ng mga gulay. Una po yung talisay leaves. Madumi po yan sa tubig talaga. Pagka po yan, kinain nila yan, nagpupulbos yung dahon yan Pag kinakain ng mga crayfish, mapapansin niyo matitira na lang dun sa tank ninyo yung pinaka sangan na lang ng dahon, parang tangkay na lang. Yung dahon po mismo na pupulbos po yan, nagiging sanhi din po yan ng dumi ng tubig ng ating mga tank. At yun din pong paglalagay po ng mga gulay, kahit po yung carrots o kung anong gulay na nilalagay nyo dyan, hindi rin po yan pwede magtagal na nakababa dyan, babaho rin po ang tubig ninyo. Kaya 1 hanggang 2 araw lang at hindi naman nila talaga kinain, tanggalin nyo na po yan sa inyong mga tank. Okay, at ang panglan yung dami nyo matakan, isimpan sa ikinama crayfish. Parang wala po kasi silang tigil sa kakakain. Kaya kung lalagyan po ninyo ng marami yung pagkain, kakain at kakainin po nila yan. Possible na baka mabunsol na rin sila sa kakakain nila yan. Kaya dapat talaga alalay lang din po yung pagpapakain ninyo sa inyong mga crayfish. As in talagang parang kurot-kurot lang din po. Kasi may tubig naman po yan, tsaka lalo na kung naglalagay naman po kayo ng mga kangkong or yung iba pang mga gulay-gulay. Ako kasi kapag naglagay ako ng mga gulay, hindi talaga ako nagpapakain ng sinking pellet. Kinabukasan na ako nagpapakain para sure ako na makain nila yung mga gulay. Ayun po yung mga posibleng dahilan kung bakit sila namamatay. At isa pa yung pong chemical. Yung pong ginagamit ninyo para po sa inyong mga aquarium, timba, drum, tubig, tabo, dapat po yun lang po yung ginagamit ninyo. Huwag nyo pong gagamitin yung inyong mga timba sa inyong paglalaba, kasi po pwede po silang malagyan ng chemical. Halimbawa po yung mga sabon ganyan or yung mga popcorn, ginamitan nyo yung timba tapos hindi nyo alam, nagamit nyo rin po sa inyong mga aquarium. Possible din pong ikamatay ng inyong mga crayfish yan. Medyo mahina rin po sila pagdating po sa chemical. At meron po kaming na-experience dito, yung pong crayfish namin nakalagay po sa sala. Sa anak ko may aircon po kasi yun.
Tas nag-spray po siya ng mosquito insecticide sa CR. Medyo magkalapit kasi yung sala nila sa CR. Nag-spray po siya sa CR, pero yun nga po, oras lang po, namatay po lahat ng crayfish niya dun sa aquarium. 2 trio po yung crayfish niya. Pero ang nakakapagtaka, yung mga gapi ba yun, yung maliliit na isda, buhay, nakaligtas po, pero yung crayfish po patay. Kaya parang mas maselan sila pagdating sa chemical kesa po dun sa mga isda. At isa pa pong mga dahilan kung bakit sila namamatay, yung pong nauubusan din po sila ng bitamina. Halimbawa po, kakapanganak lang po nila, tapos magbubuntis po ulit sila agad. Iwasan po natin yung ganun kasi hindi pa nagbabalik yung lakas ng katawan nila, saka yung mga protina, yung calcium katawan nila. Eto na naman, magbubuntis na naman sila. Parang tao rin po na pagkasunod-sunod din po sila nag-aanak, parang nangangayayat din yung tao, diba? Parang nalolosyang, parang ganun po. Na-experience ko rin po kasi yan na 2 weeks lang po yung crayfish namin na nagbuntis po agad, pero yun nga, sinawing palad, hindi niya po panganak lahat yung itlog, namatay na po siya kasama po nung kanyang mga itlog. Po na dahilan po ng pagkamatay nila, yun naman pong hangin. Lagi nyo pong i-check inyong mga aerator. Minsan po kasi nagbabara po yan akala nyo po gumagana, yung pala wala na. Kaya madalas i-check nyo po yan, lalo na po yung gagamit po ng mga connector. Minsan natal po hindi nyo napapansin. Yung pong mga railings kasi hindi po yan magtatagal na wala pong hangin. Unlike po dun sa malalaki na medyo kaya pa po ng ilang araw na walang aerator yan. Basta't dumating po yung pagkakataon na nawalan po kayo ng kuryente or nagka-problema po kayo sa aerator, ibaba nyo lang po yung tubig. Isagad nyo lang po yung tubig na mababa talaga. Yung pwede sila makalakad, pero pwede rin po sila makalanghap ng hangin. Kahit po dun sa maliliit na, kahit po dun sa mga railings, ganun po yung gawin ninyo. Isa pa rin po yun sa dahilan kung bakit po namamatay po yung mga crayfish. At last, yung pong pag yung crayfish ninyo nabuli, tapos natanggalan siya ng mga sipit, tsaka yung mga paa niya, doon po na unti-unti rin po silang humihina. Kasi lalo na po kung matagal pa po sila bago mag-molt, hindi na po naintay na maka-recover yung lakas nila. Kasi syempre po yung kamay nila, yung mga galamay nila, yung ginagamit nila sa pangkain, tapos matatanggal. Umihina po sila, kasi umihina po silang kumain. So dahil doon namamatay po sila. At na-experience ko na rin po yung ganung pagkakataon sa crayfish ko. Natanggalan po sila ng, as in talagang halos isa na lang yung natirang paa, tas isa na lang yung claw. Ayun, namatay po siya. Yun po yung pinakamalakas na crayfish ko, pero yun po yung naunang mamatay dahil nga po sa ganung pagkakataon. Kaya po para po maiwasin natin yung bully nila sa isa't isa, yung pag-aaway nila, dapat po mas maluwag po yung lagayan nila, no? Ang hirap po na marami po sila tapos konti lang po yung lagayan. Isa rin po yun sa dahilan kung bakit po sila nagkakamatay. Kagaya po sa akin, experience ko po 100 plus po yung railings ko na inilagay ko sa isang lagayan. Sa ngayon po wala na po siyang 100. Ganon din po yung nasilang lagayan ko, 25 pieces po, maliit po kasi yan. Ngayon po, naging 10 pieces at ngayon 3 na lang po sila. Makikita nyo po sa lagayan nila, as in putol-putol po yung mga katawan nila. Hindi ko na rin po nakikita kung paano po sila nagkakainan. Yun po kasi yung nagiging problema kapag yung konti lang, yung maliit lang yung lagayan. Kaya dito sa pag-aalaga ng crayfish talaga, ang paghahandaan natin dito is mga lagayan talaga. Kasi kung sa paparami lang, sobrang dali lang magparami. Wala tayong gagawin para dumami sila, kundi pakainin lang natin sila at pantayan natin yung kanilang tubig na mapanatili nating malinis at saka yung kanilang oxygen. Maliban doon, wala na. Kundi yung paghalaan natin is yung kanilang magiging lagayan talaga. Dahil kailangan nila mas maluwag na galawan. Bukod sa mapapanatili mo yung kanilang sigla, mas mabilis silang lumaki
Kaya mas mabilis din silang dumami. Kaya maiiwasan natin yung pagkamatay. Kaya nga sinasabi ng iba, 'di ba, hindi maiwasan yung mortality kahit sa krillings pa lang. Kasi pagka ipinanganak kasi yung napakaraming krillings na yan, kung 500 pa yun, yung iba sinasabi nila 800 to 1,000, tapos yung lagayan mo ganun lang kaliit, syempre talagang magkakapatayan yung mga yan, hindi maiiwasan, lalong lalo na yung mga kakamolt pa lang, tapos pagkakaguluhan siya nung kapwa niya crayfish, talagang madadali talaga. Kaya ayun, no, yun lang yung maiaano ko sa inyo, mai-share ko sa inyo. Kaya number 1, para mapanatili natin yung dami ng ating mga crayfish sa isang lagayan, dapat paghiwa-hiwalayin na lang natin, hatiin natin sila. Kung kumbaga sa kwan wag natin silang palakihin sa iisang lugar, sa iisang lagayan lang, para kung gusto natin talagang mas marami pa tayong maalagaan na crayfish. Ayun lang guys, yun lang yung may share ko sa inyo. Kaya mag-iingat na lang tayo sa pag-aalaga natin ng crayfish, at sana rin ay maging masaya tayo sa pag-aalaga natin ng crayfish. Sobrang nakakalibang talaga mag-alaga ng crayfish kasi hindi ka talaga maiinip sa kanilang paglaki at sa kanilang pagdami. Okay guys, kung nagustuhan nyo yung video, palike naman po ng video natin, at dun po sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe naman po kayo guys. Libre lang naman po yan. Thank you!